Guys, I'm with Flory, no? Siya yung isa sa mga na i-post ko sa ating group na nakakatuwa yung kanyang nangyari sa kanya, no? Yung kanyang initial capital na $500 is nagawa niyang $5,720 in 1 month and 1 week. So ilang times yun? Almost more than times 10. So, binigyan tayo ng chance ni Flory to share her experience para mas ma-inspire kayo, no? Para magawa nyo rin yung nagawa niya, no? Siya ay isang member din ng EA 888 na nag-start ka kailan ka nga ulit nag-start, Flory, sa EA 888? Kailan ka nag-join? As soon as create ko ba nung February? Nung year na to? Yung ano pa po ako yung pioneer po ako sa sa holistic yata. Pioneer Okay. talaga ako. Okay, so holistic pa lang, no? Or CI program, saan ka ba nag-umpisa talaga? CI program, holistic strategy in yung stock and crypto na group. Wala pa pong crypto, stocks lang pa talaga. Anong year yon? Mga 2000, ano kasi tayo nag-umpisa doon? 2017 eh. So, ibig sabihin Parang ganun, 2007. sir. Yes Ayun. po, Anyway, talaga ako. yeah, nakakatawa. Anyway, bigyan mo nga ng short introduction yung iyong sarili, no? Para makilala ka ng ating audience na makakapanood at mai-inspire sa success story mo. Short introduction lang. At paano ka nag-start din mag-trading? Paano ka napunta sa ganitong industry? Sige, go ahead, Lori. Bali po, yung sa talaga, dati akong sinusundan ko yung sa Instagram. Doon ko po talaga kayo nakikita po. Talaga? Thank you naman. Oo, matagal akong nagpo-post na doon eh. Okay, sige, go ahead. Yun po. Tapos, nung yung sa stocks pa, parang paputol-putol lang po yung yung pagte-trade ko doon. Tapos po, yung parang may talaga yung may impact na yung nag-pandemic po. Oo, Tapos oo. yung dito, nakita ko talaga kasi isa yun sa inaabangan ko talaga palagi. Oo. Ano pa yun? Oo. Tapos biglang nag 1 peso yata yun. Oo, Buti yun na yun. lang. Oo, yung 1 peso. Nakikita ko yung tapos buti na lang may pera kami noon sa mga 500 yata gano'n. Sabi ko sa Oo. asawa ko po, lilipat namin. Kasi Oo. nga do'n sa bangko konti lang ang yung Grabe yung interest timing po. mo, no? Tapos nakabili ka sa piso, no? Saan Yes mo po. binenta? Saan mo binenta? Mga na po, kasi hindi ko naabutan din yung peak. Bigla kasing bagsak nasa 12 lang po. Pero okay na Ay, rin po. oo, bigla Malaki eh. na rin. Oo. Yes Pero po. malaki na rin, no? At Oo nga. I'm pretty sure nangyari yan nung nasa CA program ka, di ba? Yes po. Yes po. And ginawa mo din talaga yung part mo kasi yan yung tinatawag na prepared ka nung dumating yung opportunity. And ako natutuwa ako sa iyo, isa ka sa mga talagang nakapagbenta, no, ng tama at nakabili sa tamang opportunity. Rare 'yun, no? Very rare Yes 'yun. po. Kasi nga matagal ka na sa stocks, 'di ba? Nag-o-observe ka, laging natuto ka din, no? At nakakatuwa kasi until now na pare-pareho tayong bago sa forex trading. And yung success na mo sa trading na nami-maintain mo, Flory. Eh. So, nakaka-inspire. Kaya naman eto ngayon, nag-usap tayo. So, fast forward, nagkaroon tayo ng opportunity dito sa Forex and initially, if purely isinagi ka lang, di ba? So, doon naman nag-umpisa lahat, di ba? Purely isinagi mo na wala mo ng manual trading. Tapos, Yes po. nag-shadow technique na tayo, no? So, doon sa shadow technique, kwento mo nga o i-share mo nga sa mga audience natin, paano mo nagawa, no? From 500, yung journey syempre hindi naman yan dire-diretso, maaaring may sa una, 'di ba, meron kang losses. Ano yung mga Yes po. nangyari, no? From $500 na initial capital to 5,720.
Yes At po. anong plano mo? Ano yung mga lesson learned mo? Ano yung mga tips mo para magawa din yung nagawa mo sa mga audience natin? Sige nga. So, umpisahan mo dun sa nag-open ka ng account, then inaral mo Shadow 3.0 and so on. Sige nga, makikinig kami. Bale po nung sa Isanagi, bale yung ano lang talaga, yung pure lang na yung boot lang ang una kong ano, yung account ko. Tapos po nung inintroduce po nila coach diyan yung ano, yung shadow po, sinubukan ko nung August po. Nag-fund ako ng mga 1,000 yata yun. Tapos, Okay. copy lang po ako ng copy. Oh. Yun po, biglang nasunog. Ah, Piniem ko, piniem ko pa nga yun si Coach Lloyd noon na ano lang, oh, yung 5 oh, days po, nagka-gain na ako ng ano, 700. oh. Tapos nung nagka 6 days po, biglang nasunog. Kaya medyo, Bakit nasunog? Pero sinusundan mo yung level 3 lang, level 4 lang, level 5, dapat bumili. yun nga, Sinundan mo ba na maayos yun? yun, ang mali ko po talaga doon, Hmm. bale, shadow 1 tsaka shadow 2 na po yun. Oo. Medyo 'pag wala po akong nasa-shadow doon sa 2, Oh. naghahanap ako doon sa 1. Mababa pala yun ang level doon. Kaya Oh. kaya nasunog talaga. Ay, ibig mong Nung sabihin ano, kaya ka nasunog initially, sa level 1 pa lang pumapasok ka na. oo, yun nga, Pero 'di ba ang yung gano'n, turo is dapat maghintay muna ng double. level 4, level 5 bago ka Opo, pumasok. So, nainip ka ba o parang naging yun aggressive nga, ka? nainip nga talaga, Ayun. nainip. May days Pero 'di ba, yes, initially tinuro 'yon. So yung mistake mo, lesson learned na 'yon, 'di ba? Nakabawi yes ka po, naman. And yes kaya po. natin 'to pinag-usapan para hindi na rin ulitin ng iba. Kasi Oo nga may po. mga trader advance na pumapasok sa ganong level, mahaba PC nun, malaki capital nun, tsaka talagang very tight ang cut loss nun. So Oo nga. anyway, no, initially nalugi yung $1,000 mo, anong nangyari doon? Nasunog ba lahat 'yon? Oo, nasunog po talaga. Tapos po Okay. nung Oh. Shadow 3 na po, Oh. talagang nakikinig ako doon sa mga testimony do'n po ni ano, nila ni Miss Al po. Oo, The Yun Art. nga sabi Si The niya, Art. si Miss Sige. Al Abaw po, Oo. sabi niya, level 3 na nga daw, wala na daw talagang ano, wala na daw reason po para masunog kasi nga 3 na O siya. Parang oo. pagkakaintindi ko, yung level 3 po ng Shadow 2, level Hmm. 1 pa po ng Shadow 3. Tapos Hmm. papasok pa tayo ng ano, sa level 3 na, talagang Ah, pataas na talaga yung level niya. Nung okey. 500 pa lang po yung port ko po, Oh. ano, saka lang ako tinitignan ko yung mga kina-copy, yung ano lang talaga, yung nasa level 3 na po. Para sure na talaga na ano, na hindi mag-draw down po siya. Yung Okey. mga So, 3 ibig lang, sabihin, yeah, mineintain mo na 'yon. Hindi mo na yes 'yon po. inulit yung unang mistake mo na level 1 pa lang pumapasok ka na. So, level 3 pa lang, dun ka pumapasok, sinusundan mo na 'yon. Level 3 Yes ano pa, po. level 4, level level hanggang anong level ka pumapasok? Level 3 kadalasan po talaga nung Oh, 500 pa lang. Tapos ah, nung unti-unti na lumalaki na, ang Shadow 3 po kasi 'pag level 1 nagtitipi na po kasi kadalasan. Pero oh, inaano ko talaga nga yung 2 lang tsaka 3, puwede oh. ko na yun, yun lang ang papasukan ko po talaga. Okay. Kaya So, na yun lang ano, yung ginawa mo na on a consistent basis, yung for $500 mo. Paano yes naging po. 5,000 yun? 5,720. Minsan po kasi po parang parang nagkakamali din ako ng lot size. Hindi ko po Ah, talaga sinasadya ba na nailagay ko yung minsan na na biglang na 1, kabado kabado po talaga ako 'pag gano'n. Buti oo. na lang 'pag nag-aano po, yung gain na po siya, klino-close ko talaga kaagad. Hindi ko na inaantay yung TP kasi mali yung lot size ko po kasi Okay, masyadong okay. risky po yung 1. Mm. Pero Okay. parang okey naman talaga ang Shadow 3 po. Okay, so ibig sabihin nung nag-Shadow 3.0 ka na,
talagang napadali na yung Yes po. pag-execute mo kasi meron ng TP din doon eh. Yes Katulad ka po. din ni Edward, no, nung nag-Shadow 3.0 na is malaking bagay na sa kanya, no, at mas naging profitable na siya, no. So, Flory, ano naman ang ma-advise mo sa mga bagong members natin, no, yung mga talagang planong mag-umpisa din sa forex trading at kumita din katulad mo. But heads up guys, no, meron ding mga risk talaga na involved. Wala namang totally risk-free. It's just a matter of discipline and aaralin nyo talaga, no? Kasi si Flory, dati na siya nagtitrade sa stock market. And Flory, aside from Shadow 3.0, yung sinusundan mo yun, nag-charting ka ba para lang mabigyan natin ng idea yung audience natin na meron kang ibang ginagawa para to improve your execution? Nag-chart ka rin ba? O purely sinusundan mo lang yung nasa Shadow 3.0? Yung ginagaya ko po talaga, yung sa shadow po, bago ko rin talaga yung final na ito talaga ang i-execute ko po, tinitignan ko yung chart kung okay ba talaga papasukan po. Yun Oh, talaga okay. ang tinitignan ko. Ayun. So, ibig sabihin, parang si ano din, no, Edward, na aside from Shadow 3.0, na merong guide, no, kung saan bibili at saan magbebenta, hindi ka lang basta-basta bumibili at Yes level 3, po. for example, tinitingnan mo rin yung chart kung nasa support na. At Yes pag po. magbebenta ka, tinitingnan mo rin kung nasa resistance na. So talagang yon ang isang advantage eh, no? Yes Kasi po. napansin ko, no, lahat ng mga nasa chatroom, mga tiga CA program eh. Or yung iba doon, may experience na sa trading, kaya talagang tunay naman guys na may advantage talaga, no, kung meron na kayong experience sa trading or meron kayong existing group na, no, na community na talagang dati na rin sa trading na mas nakakatulong. Kasi kung totally newbie kayo dito sa forex, talagang medyo it will, take time and extra effort para matutunan. But again, pinasimplify lahat ng procedure, yung Shadow 3.0, napaka-helpful. But again, may advantage talaga based on the feedback, based on my observation, kapag ka talagang existing trader ka na sa stocks or other crypto, marunong ka mag-chart, malaking bagay. Kaya I suggest guys talagang pag-aralan nyo rin yung technicals, especially kung yung charting to determine support and resistance para ma-complement, no, yung pag-execute nyo ng guidelines sa Shadow 3.0. So, Flory, maraming salamat sa time mo. Any last word and advice sa mga members natin na gusto rin na maging successful katulad mo? Yun po, wag lang masyadong greedy po kasi yung lot size nakakaano talaga para bang nate-tempt talaga na lakihan ko na nga 'to, parang Oh, gano'n ba? para malaki Kasi din sa ang kita, shadow di ba? yes po, kasi sado naman nila coach, depende daw talaga sa capital natin yung paglalagay ng lot size. Tama Yun lang naman. Oo. talaga, oo, inaingatan So, talaga yun. greedy. Multiplier, gano'n. Yeah, and may kakilala din ako, no, nagre-reset siya. Best practices niya is nagre-reset siya. Let's say, meron akong kakilala sa forex trading. Matagal na rin siya. From 1,000 during the pandemic, from $1,000 nagawa niya ng $100,000. Ganon kalaki yung lalaki ng Po. pera niya. Pero ang best practices na ginagawa niya, nagre-reset siya kasi kung isusugal niya yung $100,000, pwede siyang ma-wipe out eh. Pwedeng back to zero siya. So isa sa mga lesson learned dito is control your greed, control your position sizing, laging magkakaroon ng reset. No, in layman's term, no, kung kumita ka na doble-doble mo yung capital mo, so set aside na yung initial capital or magtatabi ka na, 'di ba? Para hindi ka din babawian ni market, no? And wag mag-all in, wag magiging greedy kasi pwedeng mag back to zero kapag ka na-wipe out ka. Kasi nandun ang risk. It's just a matter of consistency, discipline, and controlling your emotion. Ayun. So that's it, Loris. Thank you so much. And lagi ka sana or mag-share ka rin ng mga posts sa Discord, no, para makita ka rin ng mga fellow traders natin, makipag-interact ka doon, and I'm pretty sure after nitong
session na to, may mga fans ka na din, no? Mga pwedeng mag-reach out sa'yo. So, God bless you more, Flory. May God bless nakikinig. you more. And always take care. Okay. Thank you So, din po.